Ibang level na talaga ang Tecno ngayon. Sila lang naman ang naglabas ng Tecno Phantom V Flip. Siyempre sasabihin nila sa'yo, marami naman na naunang flip phones dyan eh. Oo nga, marami nga nauna dyan na flip phones. Pero si Phantom V Flip lang ang unang naglabas ng mid-range phone na natutupi. Sa price niya palang mapapasabi ka na afford mo na to. Hindi porket mid-range, low quality na ang build nito. Kita nyo naman, ang solid ng hinge niya. Kahit saan mo ipwesto, hindi bumabagsak. Ayos to pang tripod kung hilig mo talaga mag-picture. Isa pa dyan, yung astigin na cover display. Launch mo yung camera app at pwede mo na siyang gamitin na viewfinder para talagang perfect ang posing mo. You know? Kung worried ka naman sa size niya, aba, hindi yan problema. As you can see, sobrang nipis ng frame niya. Total, nasa usapang design na rin tayo. Yung two-tone approach niya is very eye-popping. Tipong mapapalingon ka talaga. May pa-ornament design pa sa likuran. Feels like you're owning a piece of jewelry. Social! Oh, sige Kuya Cleo. Convinced na ako sa outer design. Paano naman yung mismong screen? Oh. Kung packetable naman siya kapag nakasara, well, ibahin mo kapag nakabukas na. Meron siyang 6.9 inch, 120Hz foldable. LTPO AMOLED ang meron sa Phantom V Flip. Hindi rin halata ang crease at flat kapag sinasara siya, kaya no gaps at iwas sirain. Well, ito ang price niya sa Malaysia, which is cost around 34,000 dito sa Pilipinas. Meron siyang Dimensity 8050 chipset with 8GB of RAM and 256GB internal storage na rin to. Siguradong hindi kabitin sa power at storage. Pagdating sa gaming, dahil nga 6.9 inch screen nito, mas malaki ang space para makita ang kalaban. Dahil hindi maharangan ng kamay ang mga nangyayari. Mabalik tayo sa camera. Kuha tayo ng ilang shots dyan. And you guys decide kung maganda ba talaga or hindi ang photo quality ni Phantom V Flip. Well, there we have it. Ito na ang Phantom V Flip. Yan. Kailan ba ilalabas to direct? Malapit na. Malapit na. Uy. Hindi, ako bibili ako nito kasi ang ganda eh.